Go back for a while to the Old Testament. I don't know if you know this. The first three kings of Israel, Saul, David, and Solomon, each of them reigned for 40 years each. After 40, namatay si Saul. After 40, namatay si David. After 40, namatay si Solomon. So ano naman ang sinisignify ng 40 doon? Completion of God's purpose. Naganap na yung layunin ng Diyos sa buhay ni Saul, ni David, at ni Solomon. So tapos na sa loob ng 40 taon. And then finally, 40 days after the resurrection, Jesus ascended to heaven. Anong ginawa ni Jesus for 40 days? Alam natin, sa loob ng 40 araw nandito siya sa mundo. Una, meron akong gusto pabulaanan. Yung 40 days na nandito si Jesus, matapos niyang muling mabuhay, para kay Jesus ng iyon. Narinig niyo ako? Hindi ibig sabihin pag taong namatay, 40 araw, palagoy siya sa mundo, tinatalaw niya kayo, at tinatalaw niya kung sino gusto niyang dalawin. Liwanag po ba? Hindi siya yun. Kung may dumalo sa inyo, iba yun. Kung may nakalapit sa inyo, iba yun. Huh? Kung may nagparamdam sa inyo, ay lalong iba yun. So, hindi totoo yun. Kay Jesus lang yun. Huwag natin gawing batayan ng 40 araw. Pag namatay ang isang tao, na natili siya dito at palibot-libot nangangalabit at nagpapakita ng kanyang nito. Now, anong ginawa ni Jesus sa loob ng 40 araw? Nanoha na. Patuloy siyang nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. He continued to teach about the kingdom of God for 40 days immediately prior to the ascension. Now, let's go to the ascension. Why the ascension? Ito ang mga kapatid, ha? We talk about the incarnation, yung pagkakatawang tao. We talk about the passion, the death, and resurrection of Jesus Christ. But seldom do we talk about the ascension. Kailan kayo ulit nakarinig ng pag-aaral, ng pagtuturo tungkol sa halaga ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Kailan? When is the last time? Can you ever remember kung kailan kayo ulit naturuan tungkol sa pag-akyat sa langit? Kung bakit ito mahalaga? Kung bakit ito dapat pagtuunan ng pansin ng mga mananampalataya? So, why the ascension? Bakit ito mahalaga? Number one, the ascension is important because it is a primary proof of the divinity of Christ. Ito ay pangunahing katibayan ng pagka-Diyos ni Kristo. Pangunahin yan. Okay. Sa John chapter 1 verse 14, sinasabi sa atin, dito na po mababasa kasi masyado tayo magtatagal. But remember the thought. In John chapter 1 verse 14, sinasabi sa atin na ang salita na kasama ng Diyos mula sa pool, na ang salita kung kanino sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay ay nagkatawang tao at nakipanahan sa atin. So John 1:14 talks about Christmas, the coming of Jesus, incarnation, pagkakatawang tao. John 3:31, ano tinuturo niya? Siya na mula sa itaas ay naninibabaw sa lahat. He who is from above
is over or above all things. Yan po ang John 3:31. So, anong sinasabi sa John 1:14? Na siya na nagkatawang tao ay definitely hindi taga-rito. Hindi siya taga-rito. Siya nagkatawang tao lang. Pero hindi likas sa kanya ang makipanaan dito sa ating piling. Now, if you go to Colossians 1, verse 19 and Colossians 2, 9-10, ito naman ang sinasabi niya. Sinasabi ng Colossians that Jesus possessed the fullness of the Godhead. Ibig sabihin, meron siya ng kapuspusan ng pagiging Diyos. See? Now, itong kapuspusan ito, pansamantala niyang iniwan nang siya ay nagkatawang tao. Pansamantala lang. So, pag sinabi mong pansamantala, lilipas yung panahon. At pansamantala niya yung iiwan, muli niya yung kukunin para sa kanyang sarili. So, He ascended to prove that His incarnation, passion, death, and resurrection were worthily carried out by Him who alone is worthy and able. Kanina, ulit-ulit natin kinakantaan. Worthy. 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 Now, yung pagkakyat niya sa langit, at tibayan yun, mga kapatid, na yung kanyang pagkakatawang tao, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay, ay siya lang ang makagagawa. At ginawa niya yun dahil siya lang ang may kapangyarihan gumawa nun at karapat dapat na gumawa nun. Ano ibig sabihin nun? Kaya napakahalaga ng pag-akyat sa langit kasi pinagtitibay nito yung pananampalataya nating mga Kristiyano na itong Jesus na ating sinasamba ay walang iba kundi Diyos. All that He laid aside the incarnation, He took back during the ascension. Sabi niya, akin to. Akin lang ito. Ako lang ang karapat-dapat na magmay-ari ito. Therefore, inaangkin ko ito muli. Yung kapangyarihan, yung kapamahalaan, yung kalwalhatian na saglit niyang iniwan, muli niyang inaangkin sa kanyang pag-akyat at sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama na makapangyarihan sa iyo. So, yun ang una. Number 2, it marks the completion of Christ's earthly ministry. Ito ay tanda ng kaganapan, completion. Ang sinabing kaganapan, hindi po yan event. No? Ulitin ko yan. Minsan, pag nanonood ako ng TV, gusto kong tukayin ng mga journalists. Ang sinasabi natin, anong kaganapan yan? Anong kaganapan yan? Kaganapan means completion. It doesn't refer to an event. Maling Tagalog po yun. So, pag sinabi yung kaganapan, completion, perfection, yun ang ibig sabihin nun. Okay. John 19:30. While Jesus was hanging on the cross, what was one of the 7 last words that He spoke before He died? It is finished. Naganap na. Tetelestai. Consumatum est. Hindi niyo pa naintindihan ang 4 na lingwahe na yan. Isa ibig sabihin nun. Tapos na. Wala nang kailangan pang gawin. Nagawa ko na kung ano ang dapat kong gawin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Now, Romans 6:23.
Anong sabi dyan? Romans 6:23. Okay, go for a while to Romans 6:23. Sige, anong sabi dyan? Basahin niyo po. Hindi nakakita. Basa. Sige, sigaw. Nakita mo na, Angela, sige na, sigaw. Ayaw mo yan. Ayan, ayan. Romans 6:23. Kala ko nakita mo na. Yan, okay. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus is our Lord. In Christ Jesus our Lord. For the wages of sin is death, but the free gift of God is life eternal. Question. Binigyan. Makapagbibigay ka ba ng isang regalo na wala sa iyo? Kaya mo bang magbigay ng regalo na wala ka namang regalo doon? Can you give something that is not yours? Uy! Can you give something that is not yours? Of course not. Wala naman sa iyo eh. Hindi mo naman pag-aari. Hindi mo naman hawak eh. Hindi mo pwede sabihin sa isang kaibigan, nakatatanong mo yung lupang yan? Iyon na yan. Ang tingin mo. Wala na may-ari. Hindi mo pwedeng gawin yun. No? Hindi naman sa iyo eh. Now, bakit kayang magbigay ni Jesus ng buhay na walang hanggan? Kasi tapos na yung ginawa niyang pagtubos doon sa krus sa ating lahat. Therefore, yung buhay na walang hanggan na meron siya. Okay? Napansamantala niyang iniwan. Nung siya'y bumabasa nung at nagkatawang tao. Pero muli niyang hinapin nang siya inalukok sa taas, sa kanan ng Ama, kaya niya na ngayong ibigay sa atin. Tapos na eh. You get the point? So the ascension was necessary because it marked the end, the completion of Christ's earthly ministry. It's not. Now, if you go to Acts chapter 4, verse 14, it says, walang binigay na pangalan sa silong ng langit sa ating ikaliligtas, kundi ang pangalan ni Jesus. No other name but the name of Jesus. In His name alone is salvation, forgiveness, and life eternal. Kaya nga in Philippians chapter 2, sinabi naman ni Pablo doon, wala dyan, ano? Nabanggit ko lang dito. Na binigyan siya ng pangalan sa ibabaw ng lahat ng pangalan. Na sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay duruor at ang lahat ng bibig ay magsasabi na siya ay Panginoon. Again, kaya po yan lahat naganap. Dahil kailangan niyang umakyat sa langit at ang piling-muli ang kanyang tunay na kalalagayan sa kalwalatian. Okay. Number 3. It says the end of sin, death, and evil. Pinawakasan ito ang kasalanan, kamatayan, at kasamaan. Yung pag-akyat ni Kristo sa langit, tanda yan, para bang sinasabi niyo sa kamatayan, sa kasalanan, at sa kasamaan, may araw din. Tapos ka na. Tapos ka na.
No? Diba, pag may pag minsan, pag nagagalit tayo, siguro lalo, hindi pa tayo mga mananampalataya, pag nagalit ka, yung kaaway mo, ano sinasabi mo? May araw tayo. Diba? Kasabayan natin, may araw na yun. Sana hindi ko sinasabi yan sa asawa niyo, no? May araw ka rin. Pare ko yung nagsabi na. Ha? Pare pag si pare ko yung nagsabi. Mabuksili ka. Araw-araw yun. May araw ka rin. So parang yun ang sinasabi ni Jesus. Kung siya yung makyat sa langit. Now, tingnan natin ito. In John chapter 1 verse 29, habang naglalakad si Jesus, nakita siya ni Juan Bautista. Ano sabi ni Juan Bautista? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Now, stop there for a while. Stop there. Focus on the words take, takes away. Aalis. Tandaan niyo yan, ha? Now, pag pumunta kayo sa lumang tipan, maaalala natin doon sa lumang tipan, merong mga pag-aalay ng hayop, tama? Nagkakatay ng baka, nagkakatay ng kambing, ng tupa, nag-aalay ng mga kalapati, pinasusunod yun sa gambana, nagpapatitis ng dugo. Imagine ninyo, no? Araw linggo-linggo, magdadala kayo dito ng kambing, magdadala kayo ng daming makaitan nun. So, linggo, may makaitan dito. May lechong baka. Sipin nyo, no? Magsusunod tayo dito. Pero ito ang problema dun sa mga dugong inaalay sa lumang tipan. Wala yung kapangyarihang mag-alis ng kasalanan. Ang kapangyarihan lang ng dugo sa